Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Meron lamang po akong sasagutin na tanong dito po sa nakaraang vlog ko, yung kahapon, tungkol doon sa mga injectors ng Ford Ranger na ipinakita ko po sa inyo. Ang tanong po nito, Autorans, si kapatid mo na mats mechanic, sila lang ang nagtetest ng injectors. Bakit ikaw nagpapatest pa? Kilala niyo po ba yung sinasabi po niyang si Mats? Yung po si Mats Mechanic, yun nandyan po sa parting Mindanao. Naku, magaling po yan. Idol ko po yan. Batang-bata pa. Yung tao na yan, marami pang matutulungan yan. Talagang yayaman po yan dito sa ganitong klase ng business. Kasi talagang magaling po si Mats Mechanic. Kapatid ko rin po siya sa Iglesia ni Cristo. Tunay na kabagis po natin, yan si Mats Mechanic. Sa tanong nyo po kung bakit sila na lang ang nagtetest ng injector, ay ganun din naman kami po dito sa Autorans. Meron din kaming gamit na katulad nung pantest nila. Makikita po namin yung buga ng injectors at kung gumagana po siya, dahil nga may electronic pulse din po yung aming gamit dito, na kapag sinalang na namin doon sa aming aparato, yung mga injectors po na yan, nalalaman din naman namin kung yan ay gumagana pa, nakakapag-flow pa siya ng maayos, at kung hindi naman, yan na yung panahon. Nabubuksan na ni Chip at i-check po ang loob ng injectors kung barado na ba yung nozzle tip niya, yung pinakakarayom, at kung yung bang kanyang mga springs or kung talaga bang sobrang dumi na sa loob ng injector. Ganun po ang ginagawa namin mga kapatid. Kaya ko rin yung ginagawa nung idol ko na si Mats. Pero dahil nga po na ang tema naman po ng aking mga pagbablogs ay makapagturo, makapagbigay ng maraming tips, maipakita po namin sa inyo ang aking diskarte mismo sa pagmemekaniko, ay ipinakikita ko sa inyo yung lahat ng aking ginagawa, maging yung pagpapatest po ng mga injectors diyan po sa Central. Kami po ng mga mekaniko na marami ng experience sa ganitong mga trabaho. Kung makakapasyal nga po kayo dito sa shop namin, bilangin niyo po ang lahat ng mga sasakyan na narito hanggang doon sa labas. Hanggang diyan po sa aking extension sa pangatlong kanto, dito sa Sapang Buho at diyan po sa Kainta. Maging yung extension ko diyan sa mga transmission, mga automatic transmission, talagang hindi nyo sasabihin na ganyan lang po ang experience ko. Kaunti lang ang nalalaman ko sa pagmemekaniko. Pero dahil nga po sa nasimulan kong mag-vlog, lahat po ng mga ginagawa ko dito na pwedeng makatulong sa mga junior mechanics, ibinablogs ko po yan. Isinasama ko, ginagawan ko yan ng content at maging doon sa mga may-ari ng sasakyan na kaya niyang mag-DIY at maging doon sa ayaw magpaloko sa mga madadayang mga mekaniko, nakikita po nila yung mga diskarte, itinuturo ko, ibinibigay natin kung ano yung tamang paraan or makatutulong dito sa mga junior mechanics. Alam niyo po mga kapatid, nung ako ay hindi pa nagpapatest diyan sa Central, i-check namin yung injectors, i-cleaning namin, tapos pagkabit namin doon sa makina, ganun pa rin, may fuel knocks pa rin, kasi napakalawak po. Itong mga injectors na to, napakalawak, napakarami mong aaralin dito sa loob mismo nitong injectors na to at ipapaliwanag ko po sa inyo yan mamaya. Maraming mga mekaniko, mga kapatid, ang kulang pa talaga sa experience, lalong-lalo na yung mga bagong mekaniko. At yung mga mekaniko na wala rin silang nakakasama na mga experienced na mechanic na. Ayokong sabihin na magaling na mekaniko. Kasi kahit ako pa sa sarili ko, minsan hindi ko sinabing ako'y magaling na mekaniko. So, kailangan may makasama kang magaling para lahat ng mga kaalaman niya malipat din sa'yo. Yan po ang isa sa pinaka-importante. Dahil nga po, marami naman kaming mga vloggers na mekaniko. Yung vloggers na mekaniko po, hindi yung vlogger lang. So, marami kaming mga vloggers na mekaniko nagtuturo, nagpinapakita namin yung mga trabaho namin. Ayan, si Idol Mats, no? Ipinapakita niya yung trabaho niya. Kaya nga po doon sa isang vlog ko, pagka Ford daw ang pinag-usapan, o Matski lang ang kailangan. Tama naman po, kung nandiyan kayo sa Mindanao, talagang puntahan niyo po yung tao na yan. Ngayon, merong isang grupo ng mga mekaniko, ito po ay nag-message sa akin, medyo matagal-tagal na rin, 1 taon na nakaraan. At sinasabi nga po na kung pwede daw, huwag ko na maipakita lahat yung diskarte sa pagmemekaniko. Baka naman daw maapektuhan yung ibang mga shops at hindi na po magpagawa sa kanila yung mga may-ari ng sasakyan dahil nga ipinakikita na po dito sa Autorans yung mga diskarte. Sa halip na nabawasan yung magpapagawa, mas lalo pong dumami. Kasi nga po,
Yung mga may-ari naman ng mga sasakyan, ayaw naman din nilang mag-iilalim na sa mga sasakyan na yan. At yung iba po, kulang naman din sa tools. At yung iba naman, busy din talaga sa trabaho. Karamihan ng may mga sasakyan, iyan yung may mga trabaho talaga, nag-oopisina sila. Kaya sabi ko doon sa nag-message sa akin, hindi ko pwedeng gawin yung gusto nyo. Kasi ang dami-dami naman ng sasakyan, hindi natin kayang ubusin yan. Kaya nga po, kung talagang magaling ka na mekaniko, mapupuno ang shop mo ng mga magpapagawa sa'yo at hindi ka niya iiwan hanggat ikaw ay tapat at mabait kang mekaniko. Kaya ako po mga kapatid, ang pangarap ko talaga, maraming matuto ng pagmimekaniko. Maging yung mga kabataan na aspiring mechanics at maging yung mga bagong graduates ng mga engineering courses na yan at gusto nilang humawak ng tools, gusto nilang magmekaniko, maganda po maunawaan nila yung basic. Yung mga simpleng problema na hindi mo basta-basta yan makikita kung hindi ka talaga papasok sa mga shops. Ang dami po na mga nandiyan po sa mga contents ko, mga videos ko dito sa aking channel ay malaking tulong doon sa mga gustong mag-aral ng pagmemekaniko. Marami pong nagme-message sa akin na nagpapasalamat, mga mekaniko po sila, at maging yung mga retired ng mekaniko, nagpapasalamat, ano ba, Autorans, kung kailang retired na ako, saka ko pa nalaman yung mga ganyang mga diskarte, parang gusto ko na ulit humawak ng liabe. Yan po talaga ang sinasabi ng mga mekanikong nanonood po ng aking vlog. So, ibig sabihin, nakakatulong po tayo. At nagbibigay tayo ng inspirasyon doon sa mga batang mekaniko na matutunan po nila yung mga ginagawa po ni Autorans. Mga kapatid, marami rin pong nagko-comment sa mga contents ko, sa mga vlogs ko, na sinasabi po nila, ako daw po ay magaling lang mag-vlog. Ako daw po ay madaldal lang. Marami lang daw po akong sali-salita. Hindi naman daw po nila ako nakikitang gumagawa. Pumunta po kayo dito sa Autorans at para makita nyo kung paano natin tinuturuan yung mga tauhan po natin dito. Minsan ay hindi ko sinabing ako ay magaling na mekaniko. Humahanga po ako doon sa mga magagaling na mga mekaniko. At kapag yung mga magagaling na mekaniko na yan, at pinanood ko ang kanilang mga vlogs. Nanonood po ako. Yan sila Scotty Kilmer, no, yung mga foreign mechanics na yan, pati si Mats Mechanic, pinapanood ko ang vlog niya. Nakakatuwa din kasing panoorin. Kengkoy po talaga. Once na may nasabi sila doon, parang nagre-review na lang ako ng aking lesson. Dahil nga po pare-parehas naman kaming mga mekaniko. At kapag ka meron akong narinig sa kanya na hindi ko pa alam, tumatanim talaga po yan dito sa utak ko. Yun ang kagandahan kapag ka po kayo ay open-minded. Kapag po lahat ay tinanggap nyo at gagawin nyo, itatry nyo, yung isang narinig nyo at naging okay, at yung isa naman hindi naging okay, at least magkakaroon kayo ng maraming mga experiences. At ang isa po na talagang masasabi ko sa inyo ngayon, sa harapan po ninyo, never po akong nagbanggit ng masama sa kapwa ko. Kahit sino pa po yung mga vloggers po na yan na mga mekaniko. At maging yung vlogger na hindi po mechanic, ni minsan ay hindi po ako nagsalita ng masama sa kanya at ni minsan ay hindi po ako gumawa ng paraan para po siya ay sabihan ko ng hindi maganda. Ito po ang sagot ko kay Sachi Valdez tungkol po doon sa pagtetest ng injectors at bakit daw po ako ay nagpapatest pa sa Central. Marami na po akong subscriber. Alam nyo naman po yan. 261,000 po ang subscribers ni Autorans. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon po mga kapatid, mayroon din akong mga tools na banggit ko nga po sa inyo kanina. May pan-testing po kami ng injectors, may pangbukas kami ng mga injectors, at maging yung mga cleaning solution, mayroon po tayo niyan. Pero dahil nga po ang injectors ay isang komplikadong pyesa rin po yan, maraming mga problema ang injectors na hindi po namin kayang gawin. Hindi namin marirepair. Lalong-lalo na pagdating po doon sa electronic circuitry niya. Electronics po ito. Hindi ito ordinaryong pyesa lang. Kapag ka nasira na, yung loob ng pyesa nito, yung mga electronic circuit dito, may capacitor dito, may capacitance, maraming mga springs, may mga solenoid, may delivery valve. Kapag nagka-problema yon mga kapatid, hindi naman talaga yan kayang i-test lang nung ginagamit namin na pang-test. Kapag ka kasi nakita mo na bumubuga yung injectors, hindi nangangahulugan na okay na yun. Maraming stages po na dapat ma-reach, na dapat makuha nung mga datos na yon para po masabing buo ang inyong injector. Merong mga mekaniko nagpabili ng injectors, minsan 4, minsan naman pa isa-isa, alatsamba. Yun pala ang may problema, yung injector drivers. Kasi nga po, hindi naman nila natetest yung electronics ng injectors. Meron pong nagdadrive pa dito para gumana siya.
Kaya po, kung kayo ay mekaniko na wala talagang background sa electronics or hindi kayo maalam masyado pagdating sa injectors, ipinakita ko na nga po sa inyo na ipatest nyo ang inyong injector doon sa mapagkakatiwalaang kumpanya. Hindi po pwede basta-basta doon sa mga calibration center lang na hindi nila kayang mag-test talaga nung electronic circuitry nitong mga komplikadong mga injector. Kasi po, pagdating sa calibration ng injectors, kailangan po ay makuha nyo talaga lahat ng details, lahat ng results para po masabi nyong okay ang inyong injector. Hindi po yung makikita nyo lamang kami na nagpo-flow test doon sa aming aparato. Ngayon, doon sa mga injectors na hindi maselan, no, yung mga makina na hindi maselan ang kanyang ECU, yung kanyang programs, minsan pwede na po talaga yung ilinisin mo lang. Kasi kung lilinisin mo lang, tatanggalin mo itong portion na to, makikita mo na yung nozzle dito, pati yung nozzle tip, lilinisin mo, magkakalibrate ka ng konti, depende sa buga niya, so yun, okay na yun. Pwede na yun itry. Paano kung hindi gumana? Yan na po yung panahon na kailangan mo nang magpa-test ng iyong injectors. Alam niyo mga kapatid, kung madaya lamang po ako, kung ang hangad ko po ay manloko ng aking kapwa, hindi ko na nga sasabihin sa inyo na ako ay nagpapatest dyan sa central Kasi meron naman akong panlinis dito, meron ng calibration, nagkakalibrate si Chip. Ngayon, kapag talagang hindi na namin kaya, papagawa ko sa central, ipapatest ko doon, at kung hindi talaga kayang i-rebuild sa central, pabibili na lang ako ng bago. Siyempre, pagdating naman sa video, ipapakita ko lang, okay na, nagawa na namin yung injector, pero ang hindi nyo alam, pinagawa ko pala yan kay central, pinatest ko pala yan kay central. Halimbawa, sasabihin ko doon sa may-ari, sir, sira yung injector mo. Lumabas doon sa aming pagsusuri. Dito sa injector mo, may problema. Hindi niya alam, pinatest ko pala yung kay Central. Bakit sira na? Kasi nga, hindi na talaga gumagana yung electronics niya. At pwede pa talaga itong manira ng computer box. Lalo na yung Ford na Everest na yung kanyang injector driver, nandoon, naka-built-in doon sa ECU. Kaya dahil sa grounded na yung kanyang injector, sinira ngayon yung computer box po nung Ford Everest na yon. So, hindi po tayo nandadaya. Kaya ko po ginagawa na ipakita po sa inyo itong pagtetesting po namin ng injectors at yung pagpapatest ko sa central ng injectors. Hindi po ito para doon sa mga magagaling na mekaniko. Ito po ay para doon sa mga baguhang mekaniko na gustong malaman ano ba ang diskarte ni Autorans. Paano ba niya na lalaman na yung mga injectors ay talagang sira na 100% o sabihin mo pa na 200%. Kasi kung wala ka naman talagang pagtetesting ng mangyayari at hindi mo malalaman yung mga parameters na sasabihin ko sa inyo mamaya, hindi mo talaga yan masasabi sa customer at hindi ka makasisigurado na talagang sira ang injector. Kaya mga kapatid, kung yung diskarte ko na to itatago ko sa inyo, di syempre wala ngayong magtatanong sa akin na sa Chi Valdez na bakit daw sila Idol Matsky ay sila na ang nagtetest samantalang ako daw ay nagpapatest. Kasi nga po gusto kong makasigurado. Gusto ko na kapag sinabi ko sa customer ay talagang hindi na performing 100% ang kanyang injectors. Ano-ano ho ba yung mga dapat na malaman doon sa testing, doon sa calibration? Kailangan pasado ang capacitance. Kailangan pasado ang pressure, ang response, ang delivery, ang backlick flow, injector pressure, sa minimum power, sa idle, sa emissions. Yan, napaka-importante po niyan. Pati yung pilot, saka po yung static leak. Dapat lahat yon ay pumasa ang injector mo. Pero doon sa ginagawa naming flow test, wala po yun. Kasi ito po ay computer programs ang ginagamit. Napakamahal po nung aparato na to, hindi po natin kayang bilhin yung ginagamit po ni Central. Ilan lamang po yung mga ganyang kumpanya dito sa Pilipinas na gumagawa po niyan. Kaya kung kayo ay nasa Mindanao, kayo ay nasa Cebu, sa Davao at kahit sa pang mga lugar, kung meron kayong makikita na ganitong kumpanya na tumatanggap na nakapag-re-rebuild ng injectors, yung mga malalaking kumpanya po hindi yung yung nagki-claim lang na sila ay nakakapag-rebuild, no? Hindi po, wag po kayo maniniwala doon. Kung talagang sila ay nakakapag-rebuild, kailangan meron silang ganito, meron silang result nung testing ng iyong injectors. Kasi kapag wala nito, ibig sabihin wala sila nung aparato na yun, nung computer na ginagamit para ma-simulate yung trabaho nitong mga injectors. Kaya po mga kapatid, napaka-importante nitong sinasabi ko po sa inyo. Kaya nga po kapag nagkaroon na po ng problema itong mga injectors na to, ay nagkakaroon ng epekto po ito doon sa performance po ng inyong engine. Ngayon mga kapatid, mayroong mga nagre-remap. Ayan.
Yung kasing nagre-remap kung IT ka, IT graduate ka, or marunong ka talaga sa computer, maging yung mga nagre-remap sa mga makina ng mga motorsiklo, dumadami na po sila ngayon kasi copy-paste lang naman talaga yun eh. Yung ginagawa nilang pagre-remap. Meron ng mga nakukuhang programs at pinipaste lang diyan sa computer ng inyong sasakyan. Ngayon, napaka-importante po na kapag ikaw ay magre-remap, siguraduhin mo na yung 4 na injectors or kung ilang injectors man yung nakakabit dyan sa engine mo, dapat lahat yan ay working properly. Dapat lahat ng parameters na binanggit ko sa inyo kanina ay nandoon sa tamang value. Hindi pwede dyan yung bagsak, hindi pwede dyan yung naka-X. Kasi po mga kapatid, sa pagre-remap po, binabasihan dyan yung absolute pressure, binabasihan dyan yung position ng iyong accelerator, at binabasihan din po dyan yung dead time po ng inyong injectors. Ano po yung dead time? Yun yung matagal siyang naka-open para magbuga ng maraming diesel ang iyong injector. At kapag ka ganun na nangyari, pinatagal mo doon sa pagre-remap mo, pinrogram mo, tumagal yung open niya, mas maraming diesel, mas malakas ang combustion, mas lalong lalakas ang torque ng makina mo at bibili siya. Yan ang ginagawa ng mga nagre-remap. Kung sila yung mismong gumagawa ng program. Pero maraming nagre-remap ngayon, copy-paste lang. At dahil sa copy-paste lang ang trabaho nila, hindi nila alam na may problema pala yung injectors kasi hindi nila ito naparead man lang. Dahil wala naman silang kakayahan na i-read ang injectors. Ang makakapag-read lang po nito, ayan, sila Central nga at yung iba pang mga kumpanya na merong ganong aparato. Kaya kadalasan yung mga nagre-remap masyadong mausok. Lumalakas lang lalo sa fuel at hindi rin maganda yung kanyang performance kasi nga po, may problema pala yung injector. At ngayon, kung yung injector or injectors, kung marami yung may problema, ni-remap mo pa, lalong masisira yung iyong sasakyan. At lalong nagkakaroon ng fuel knocks, nasisira din talaga ng iyong makina. Mga kapatid, ang isang malungkot na balita, yung isang Ford Ranger na ginagawa pa namin sa labas, bagong overhaul din yun, ang resulta ng test ni Central, lahat po ng injectors, bagsak, failed, kaya bibili ngayon yung may-ari no ng 4 na injectors. Mga kapatid, mga kabagis na mga mekaniko, mga vlogger mechanics na katulad ko, idol ko po kayong lahat. Yung mga vlogger mechanics na katulad ko, idol ko po kayo. Dahil ang ginagawa natin sa ating mga pagbablogs ay nakapagbibigay tayo ng mga tips at nakapagbibigay tayo ng mga diskarte sa mga nanonood po ng ating mga contents, ng ating mga video. Pero kung vlogger ka lang at hindi ka naman mekaniko, ano ma-share mo sa pagmimekaniko? Siguro sa ibang bagay. Mga kapatid, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.